napigilan ang aking sarili. Niyakap ko ng mahigpit si Dave. Pakiramdam ko'y biglang nawala ang bigat na nasa aking dibdib nang gumanti ng yakap ang asawa ko. It's okay. Nangyari na iyon. Wala naman akong kawala sa'yo. Kahit umayaw pa ako, kasal na tayo. Mahinang sagot ko. Really? Okay na tayo? I mean, hindi ka nagalit sa akin? Natutuwang tanong ni Dave. Hindi naman ako galit sa'yo. Naiinis lang. Para kasi ako sinampal ng katotohanan. Ayoko sa sundalo tapos eto ako. Bigla na lang ay asawa na kita. Tapos sa likod nang nalaman ang tungkol dito. Sandali akong tumigil sa pagsasalita at sumiksik ang mukha ko sa dibdib ng asawa ko. Ang sarap kasi sa pakiramdam ng bawat paghagod ng palad niya sa buhok ko, pababa sa likuran ko. Pakiramdam ko'y gumaan ang mabigat na nararamdaman ko nang nanonood sa aking ilong ang natural na amoy ng pinaghalong pabango at fabric conditioner ng damit na suot niya. Pasensya ka na kung naging overreacted ako kanina. Nabigla lang ako sa nakita ko sa labas. Nahihiya akong humingi ng paumanhin kay Dave. Naunawaan ko na ngayon kung bakit naglihim siya sa akin. Hindi ako dapat naging padalos-dalos dahil pinakasalan naman na niya ako. Pasensya ka na kung pakiramdam mo'y niloko kita. Naging pabor kasi sa akin nang pag-usapan natin ang tungkol sa kasal. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon at baka magbago pang isip mo. Hingim paumanhin ni Dave sa akin. Pangako, aayusin ko ang lahat. Magpapakasal ulit tayo at haharap ako sa mga magulang mo. Ramdam ko nagsasabi ng totoo si Dave pero hindi na ako tulad ng dati na mabilis magtiwala. Nakaramdam ako ng takot na baka kapag napunta siya sa ibang lugar ay magkaroon din siya ng babae. Sa uri ng kanyang trabaho, paiba-iba siya ng destino at hindi ko alam kung hanggang kailan ko lang siya pwedeng makasama. Kasal na tayo, Dave. Pero kapag nang babae ka, sinasabi ko sa'yo, hindi ako marunong magbigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi gaya ngayon na kaya kong unawain ang lahat. Kapag nangyari iyon, makikipaghiwalay ako sa'yo. Seryosong banta ko sa kanya. Kaya kong tanggapin ang nangyari sa amin ni Dave pero hindi ko matatanggap kapag niloko niya ako dahil sa ibang babae gaya ng kinatatakutan ko. Pangako, ikaw lang, Mabel. Hindi kita bibigyan ng isa pang pagkakataon na magalit sa akin at layuan ako. May nahon at nakangiting sagot ni Dave. Inirapan ko siya at sinimangutan. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo, Dave. Kayo pa naman mga sundalo kahit saan mapunta lugar ay may babaeng nilalandi. Sila lang. Good boy ang asawa mo, hon. Sagot agad ni Dave. Napangiwi ako. Ako lang? Remember kung gaano mo ako kabilis na pinakasalan, Dave? Sabi ko sa asawa ko. Kanya naman kayo mga sundalo. Mabilis pagdating sa babae. Ibang usapan naman na nangyari sa atin, hon. Naniguro lang ako. Depensa ni Dave sa sarili at napakamot pa siya sa ulo. Napanatag ako matapos namin makapag-usap ni Dave. Nakaramdam ako ng seguridad dahil sa assurance na mahal niya ako at kahit anong mangyari, sisikapin naming maging maayos ang relasyon namin bilang mag-asawa. Han, kung sakali nakita tayo sa loob ng boss at sinabi ko agad ang tungkol sa trabaho ko at nagpakilala ko sundalo, papayag ka bang sumama ako sa iyo sa bahay ni Sheila at isama din kita pagkatapos ng kanilang kasal? Tanong ni Dave sa akin. Umiling ako bilang sagot. Kung nalaman ko agad na sundalo sa Dave, siguradong iyon na ang huli namin pagkikita. Baka nga hindi man lang ako nagkaroon ng interes na kausapin siya sa loob ng boss dahil iiwasan ko din siya. Alam kong kapag bumaba kami sa boss na sinakyan namin ay hindi ko nagugustong makita si Dave. At katulad ng ibang lalaking nagtangkad lumapit sa akin, gagawin ko ang lahat para iwasan siya. Hindi, kasi ayoko sa sundalo. Natatawang sagot ko. Tumangutango sa Dave na tila basang ayon siya sa sinabi ko. Hon, minsan talaga kapag tadhana na naglapit sa atin, hindi natin nakalain na pwede pala mangyari ang imposible. Tama naman ang sinabi ng asawa ko. Dahil sa totoo lang kung iisipin ko ang nangyari sa amin, parang kapalaran nga ang naglapit sa aming dalawa. Hindi ko inaasahan na sa pagsakay ko sa bus ay makikilala ko si Dave. Tapos matagal na pala niya akong gusto at akala niya ikasal na ako kay Jake na manloloko. Nagkasundo agad kami at nagpanggap na mag-boyfriend tapos sumama ko sa kanya sa hotel at walang pagdadalawang isip na nagpakasal sa kanya. Ang bilis ng mga pangyayari, para bang nawala ako sa sarili kong disposisyon dahil sa kanya. Hindi ako ganito kung mag-isip at kumilos sa harap ng ibang tao. Maingat ako at hindi ako agad nagtitiwala sa kahit na sino pero iba nangyari pagdating kay Dave.
Nang maalala ko mga nangyari sa loob ng ilang araw na kasama ko siya sa Cagayan, napagtanto ko na buong buo pala ang tiwala ko sa kanya. Simula noong una ko siyang nakausap sa loob ng bus. Wala ko naramdaman takot kahit kaming dalawa lang magkasama sa loob ng isang silid. Hindi ko rin naisip na baka may gawin siyang hindi maganda sa akin, lalo na't lalaki siya at babae ako. Tapos magkatabi pa kami sa kama. Ang totoo, hindi ako nagkaroon ng duda sa pagkatao ni Dave. Kahit wala naman akong kahit na anong ideya tungkol sa kanya. Gulat na gulat ang mga katrabaho ko maging ang aking mga superiors na mag-upload ako ng mga larawan natin. Saksi sila na mailap ako sa mga babae at puro trabaho lang, kaya tinutokso nila ako ngayon. Natatawang sabi ng asawa ko. Nakatitig lamang ako sa mukha niya habang nagsasalita siya at nagkukwento. Madaldal kasi ngayon si Dave, hindi gaya ng mga nakarang araw na bilang lang ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tila ba nag-iingat siya at baka nga naman madulas siya ay mabulgar ang kanyang sekreto. Nag-uusap kami nang maalala kong wala pa pala akong kopya ng mga larawan namin sa Cagayan. Dave, hindi ko pa nakikita ang ibang mga larawan natin. Send mo sa akin para may kopya ako at makapili ng i-upload ko sa social media account ko. Gusto ko rin kasing i-post sa Facebook account ko ang mga larawan namin noong araw ng kasal ni Sheila, pati na rin ang ilang kuha namin noong nagbabakasyon kami. Naging abala kami, kaya nakalimutan ko ang tungkol dito dahil palagi kami lumalabas noong nasa resort pa kami ni Dave. Abala kami sa pamamasyal doon. Hindi ko na rin binuksan ang personal account ko simula nang pumunta ako sa Cagayan. Hindi rin kasi ako nag-subscribe para magkaroon ako ng internet. Sinulit ko ang bakasyon namin sa Cagayan kaya baliwala sa akin ang gumamit ng cellphone. Pagod ako palagi araw-araw. Tapos puro pasyal ang ginagawa namin ni Dave. Sa araw at sa gabi naman, bago matulog ay pinapagod pa niya ako ng husto. Kaya umaga na ang gising ko. Inabot ko ang aking cellphone pero hindi ko naman ito magamit dahil wala nga pala akong data connection. Kahit ipadala niya sa akin mga larawan namin, hindi ko rin naman agad makikita ang mga iyon. Not unless bumili ako ng load at mag-subscribe ng internet para may magamit ako sa loob ng ilang araw. Dave, pwede bang pahiram muna ako ng cellphone mo? Titingnan ko lang mga picture natin. Paalam ko. Agad niyan dinukot ang cellphone sa bulsa ng suot na pantalon at mabilis na inabot sa akin. Hindi mo na kailangang magpaalam, Horn. Ano mang meron ako, ay sa'yo na din. Nagulat ako sa sinabi ni Dave. Karamihan kasi ay cellphone ang pinakaiingatang bagay ng isang tao. May pagkakataon pa nga na minsan ay ayaw pahawakan man lang sa iba lalo na kung may iniingatang sekreto. Pero ayos lang sa kanya na gamitin ko ang kanyang gamit. Natuwa ako sa narinig ko sagot ng asawa ko dahil hindi na ako mahihirapan na ipasa ang aming mga larawan sa cellphone ko. Tinatamad na rin kasi akong bumaba para maghanap kung saan pwedeng bumili ng load. Binuksan ko ang data connection ng cellphone na hawak ko. Tinignan ko ang Facebook account ni Dave para sana i-log out ito nang sunod-sunod na dumating ang mga notifications. At dahil nakuha nito ang curiosity ko, binuksan ko ang profile account ng asawa ko. Ang pasaway na Dave, ipinost pala niya ang mga larawan namin at ang huli ay ang nakaupo ako sa loob ng kanyang sasakyan at nakatingin sa labas at walang malay na kinuhanan niya ako ng larawan. Napangiti ako nang mabasa ko ang caption sa post ng asawa ko na masaya daw siyang kasama akong uuwi sa bahay niya. With #pana, contented. Ang sweet naman ang caption mo dito, Dave. Nakangitit kinikilig na sabi ko sa asawa ko. Siyempre, sweet talaga ako. Malanding tumawa sa Dave at nginisian ako. Nag-login ako sa personal account ko matapos i-log out ang social media account ni Dave. Ang asawa ko ay nakikisilip din sa wall ko habang nag-scroll ako nang may napansin siya. Dapat magpalit ka na ngayon ng status at family name mo, hon. Para wala na maligaw sa'yo. Seryosong sabi ng katabi ko habang nakatutok ang mga mata sa cellphone niya at pinapanood ang ginagawa ko. Pinag-isipan ko kung gagawin ko nga ba ang sinabi niya. Hanggang sa pa siya akong baguhin na lang ang apelyido ko dahil kasal na rin naman na kaming dalawa ni Dave. Heto na, gagawin na po. Pilyang sagot ko. Hinanap ko agad ang settings para palitan ang pangalan ko. Maybelline Altamirano Mondragon. Status, married. Tapos nakatag sa account ni Dave. Alawak naman ang ngiti ng katabi ko. Dahil pa niya ang nanalo sa loto gayong nagpalit lang naman ako ng apelyido. Nang matapos ako, kinuha ni Dave ang kanyang cellphone mula sa akin at nagtipa sa screen. Nakita ko ang pag-log out niya sa account ko at pag-log in sa personal account niya. Proud na ipinakita sa akin ng asawa ko ang ginawa. Napangiti ako nang mabasa ko nagpalit na rin siya ng status at nakalink na rin sa account ko. Dave Mondragon, change status from single to married. Married to Maybelline Altamirano Mondragon.
Napangiti din ako sa ginawa namin ni Dave. I'm happy and satisfied na para bang ito na ang simula ng buhay mag-asawa namin dalawa. I love you, hon. Huwag mong kalimutan yan para kapag dumating ang araw na magalit ka sa akin at mag-away tayong dalawa, ay patatawarin mo ako agad. Malambing na bulong sa akin ni Dave, kaya natawa ko at kinurot ko siya sa kanang braso. Mag-I love you ka lang naman, pero ang haba pa ng sinabi mo. Kinikilig na sabi ko. Sisimula na kasi kitang ligawan kaya nagpa-practice na ako. Para kapag sinugot mo ako, magpapakasal ulit tayo sa simbahan. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin kay Dave. Malawak naman ang ngiti sa labi ng asawa ko at tila natuwa siya sa nakitang reaksyon ko. Sigurado ka ba? Naliligawan mo ako? Malakas ang kabog sa dibdib at kinikilig na tanong ko sa asawa ko. Yes. Kailan mo ko sasagutin, hon? Pilyong tanong ni Dave, kaya lalo lamang akong natawa sa kanya. Bastard ka na. Di ka naman marunong manligaw. Nanunuksong sagot ko pero mukhang ayaw tumanggap ng pagkatalo ang asawa ko. Basta na lang niya akong hinata kaya napahiga ako sa kama. Mabilis na sinunggaban naman ni Dave ang mga labi ko at siniil ng maalab na halik kaya hindi na ako nakapagreklamo. Matapos ang isang linggong bakasyon ko, bumalik na ako sa trabaho. Sa loob ng 3 araw, hatid sundo ako ni Dave sa hotel. Pareho na nga kami ni Mavi dahil ganoon din naman si William sa kanya. Wala na tuloy pumupunta sa apartment na inuupahan namin ng kaibigan ko. Sa condo ni Dave, ako ngayon umuwi matapos namin kunin ang mga gamit ko doon. At si Mavi naman ay napikot na raw siya ng tuluyan ni William at sa bahay na ng lalaking iyon nakatira. Minsan ay nagkasabay pang maghintay sa amin ang dalawa. Dahil nalipat si Mavi sa pang-araw-araw na duty, kaya magkasama na kami ulit. Mabilis naman na nagkasundo sina Dave at William at inibitahan pa niyang asawa ko sa nalalapit nilang kasal ng best friend ko sa Enero. Nang dumating ang araw na kailangan ng bumalik ng asawa ko sa trabaho, magdamag na naglalambing sa akin si Dave at halos ayaw nang humiwalay sa tabi ko. Nararamdaman kong ayaw niyang umalis at iwan ako mag-isa pero hindi rin naman siya pwedeng manatili dito sa Maynila. Kasi bagong lipat lang pala siya ng destino sa Quezon Province galing Mindanao. Ako na mismo nagsabi sa asawa ko na mag-report na muna siya at baka maawol pa siya. Biniro ko pa sa Dave na lagot siya sa akin kapag nagutom ako kaya kailangan niyang bumalik sa trabaho para makapag-ipon kami. Maraming iniwang habili ng asawa ko bago umalis. Gusto rin niyang kumuha ng kasambahay para may kasama ako habang wala siya pero tumanggi ako. Hindi ako komportable na may ibang kasama sa bahay at pagsisilbihan ako dahil nasanay akong ako ang gumagawa ng mga bagay na kailangan ko. Dahil hindi ako natutong magmaneho, walang nagawa sa Dave kundi dalhin ang sasakyang iiwan sana sa akin para may magamit ako pagpasok sa trabaho. Takot talaga ako magmaneho. Kahit sinubukan niya akong turuan, hindi ako natuto. Pakiramdam ko kasi hindi pa ako handa, talagang nahihirapan ako. Mag-isa na naman ako dito sa silid namin ni Dave ngayon. Namimiss ko na siya, lalo na ang kanyang presensya sa tabi ko. Palagi naman siyang tumatawag at nagbe-video ko pa kami araw-araw pero iba pa rin talaga ang pakiramdam na nasa tabi ko siya. 2 buwan ang mabilis na lumipas simula nang pumunta si Dave sa Quezon Province. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay na wala siya. 1 linggo ko lang siyang nakasama sa Cagayan. Tapos, nag-extend siya ng bakasyon ng ilang araw kaya umabot din ng 10 araw. Pero nakaramdam talaga ako na lungkot ngayong bumalik siya sa trabaho. May mga araw naman na bigla siyang umuwi dito sa Maynila galing Quezon. Mabuti na lang at malapit lang ang lugar na iyon dito sa Maynila. Kaya nagagawa niya akong dalawin ng 2 beses sa 1 buwan, basta't may pagkakataon. Hindi pala talaga nasusukat sa tagal o ikli ng panahon na magkakilala ang 2 tao para masabing successful ang isang relasyon. Wala sa plano ko ang magpakasal kami ni Dave. Hindi ko rin inaasahan na sa pagpunta ko sa Cagayan ay babalik akong kasal na sa isang stranghero tapos isa pang sundalo. Inabot ko ang aking cellphone at tinawagan ng asawa ko. Pakiramdam ko ay napakatagal ng bawat segundong lumilipas habang hinihintay kong sagutin ni Dave ang tawag ko. Hon, how are you? Katulad ng dati, biglang lumakas ang kabog sa dibdib ko nang marinig kong baritonong tinig ng asawa ko. I miss you. Mabilis na naibulalas ko kasabay ng malakas na tibok ng aking puso. Hindi na ako nahihiyang magsabi sa asawa ko ng nararamdaman ko. Kaya nagagawa ko na maglambing sa kanya kapag gusto ko. Nitong mga nakaraang araw, ako na nga ang nagiging clingy sa kanya simula nang umalis siya dahil sobrang namimiss ko talaga si Dave. I miss you too, hon. Malambing na sagot ng asawa ko. Sinundan ito ng isang malalim na buntong hininga.
Ramdam ko ang lungkot sa tinig ng asawa ko. Gaya na nararamdaman ko, gusto din niya ako makasama. Siguro normal lang ito dahil bagong kasal pa lang kaming dalawa, kaya palagi naming namimiss ang isa't isa. Palagi naman kami nag-uusap. Basta may pagkakataon, tumatawag agad ako sa kanya para kumustahin siya. Bagay na kinatutuwa naman ng asawa ko. Malaking sakripisyo pala talaga kapag sundalo ang asawa. Sariling emosyon ng kalaban ng mga tulad kong nag-a-adjust pa. Ngayong unti-unti ko nakikilala si Dave, hindi ko pinagsisisihan na nagpakasal ako sa kanya. Masaya at kontento ako sa asawa ko kahit magkalayo kaming dalawa. Kumustang araw mo? Malambing na tanong ni Dave mula sa kabilang linya. Kumain ka na ba ng hapunan mo, hon? Oo, kadarating ko lang. Pero nag-take out na lang ako ng pagkain kanina kasi pakiramdam ko. Napagod ako ngayong araw at tinatamad ako. Paliwanag ko habang nakahiga sa kama. Hon, malapit ng Christmas party namin. Ilang araw na lang pwede na tayong umuwi sa inyo sa Bicol. Paalala ni Dave sa akin. Usapan kasi namin na kapag may bakasyon na ulit siya, uuwi kami sa Bicol para personal na makilala at makausap niya ang pamilya ko. Sa cellphone lang kasi sila nagkausap ni Mama matapos naming ipaalam sa kanila ang tungkol sa biglaang pagpapakasal namin dalawa ni Dave. Naginala pang aking ina na nabuntis ako ng asawa ko kaya nagmadali kaming nagpakasal. Pinagalitan tuloy kami ng aking mga magulang pero natanggap rin nila na kasal na kaming dalawa ni Dave. Kailan nga ulit gaganapin ang Christmas party ninyo? Kunwari nakalimutan na tanong ko. Gusto ko kasi siyang surpresahin kaya humingi ako ng maagang bakasyon. Pinayagan naman ako ng superior ko kaya alam ko magagawa kong aking plano. In 2 days on the 17th of this month. Sagot ni Dave. Hanggang ngayon hindi ko pa kinukumpirma sa kanya na pupunta ako sa kanilang Christmas party sa kampo dahil sinabi kong abala ako ngayon sa hotel kasi maraming guest kapag ganitong malapit na ang pasok. Na-approve na ba ang leave mo, hon? Tanong ni Dave. Hindi. Kunwari malungkot na sagot ko. Wala siyang ideya na bukas ay simula ng araw ng bakasyon na kinuha ko. It's okay. Ako na lang pupunta dyan sa Maynila after the party. Then sabay na lang tayong umuwi sa inyo sa Bicol. Pampalubag loob na sagot sa akin ni Dave. Napangiti ako dahil maunawain talagang asawa ko. Kung alam lang niya na approve na ang bakasyon ko, baka gaya ko excited siya ngayon. Pero hindi ko muna sasabihin dahil gusto ko siyang sorpresahin. Dave, hindi ka ba aalis dyan sa kampo? Kinakabahan na tanong ko. I mean, wala ka bang mga commitments sa labas bukas? Kailangan ko kasing alamin ang mga schedule niya kapag itutuloy ko ang plano ko bukas. Hindi pwedeng umalis si Dave dahil baka sa kalsada ako matulog kapag hindi ko siya naabutan sa kampo. Wala po, hon. Hindi naman ako sumasama sa lakad ng mga tauhan ko. Not unless may malaking operasyon gaya noong nasa Mindanao pa ako nakadestino at kailangan mamalagi sa battle area. Mahabang paliwanag ng asawa ko. Ibig sabihin sa kampo at opisina ka lang palagi? Natutuwang tanong ko. Bakit may pakiramdam ako na may kung anong tumatakbo sa isip mo ngayon, hon? Nagtatakang tanong ni Dave sa akin. Malakas talagang pakiramdam ng asawa ko kaya kailangan ko mag-ingat para hindi siya maghinala na may binabalak ako. Hindi naman, nag-aalala lang ako. Pagdadahilan ko. Alam mo naman na hanggang ngayon na hindi pa nawawala sa akin ang hindi mag-alala, lalo na sa trabaho mo. Sa kabuuan ng mga sinabi ko, ito talaga ang mula sa puso ko. Don't worry, hon. Nag-iingat ako palagi para sa'yo at sa magiging mga anak natin. Malambing na sagot ni Dave. Ikaw ang bumubuo sa akin. Ikaw ang buhay ko, hon. Please stay safe always. As long as I know na safe ka dyan sa Maynila, okay ako dito. Emotero talaga itong asawa ko. Pero aaminin kong kinikilig naman ako. Opo, palagi mo naman sinasabi yan kaya lagi ako mag-iingat. Napangiti ako habang iniisip ko kung ano magiging reaksyon niya kapag nakita ko bukas na pumunta sa lugar kung saan siya nakadestino ngayon. Sige na, magpahinga na tayo. Maaga pang pasok ko bukas. Paalam ko kay Dave. Bye, hon. I love you. Matapos sabihin ito, agad kong pinutol ang tawag. Ayoko magkaroon siya ng ideya sa gagawin ko bukas. Kaya kahit gusto ko pang makausap ng mas matagal ang asawa ko, nagpaalam na ako at nagdahilan na pagod at hindi maganda ang pakiramdam ko. Sana ay hindi nagkwento si Mavi kay William dahil siguradong sasabihin niya sa asawa ko ang binabala ko. May komunikasyon silang dalawa ni Dave dahil ibinilin ako sa kanya ng aking asawa noong huli silang nagkita. Simula nang nakilala ni Dave ang best friend ko at nakita niyang hatid sundo ni William si Mavi araw-araw, pinakiusapan sila ng asawa ko na alagaan ako habang wala siya. Nahiya tuloy ako dahil para akong batang inihabilin sa kanila ng asawa ko. Nagkasundo din silang dalawa ni William. Baka nga sa susunod best friend na rin ang dalawa.
Kapag nalaman na lalaking iyon na bakasyon ko na, baka masabi niya kay Dave ang tungkol dito sa oras na tumawag sa kanyang asawa ko. Kaya kinakabahan tuloy ako. Siguradong masisira ang plano ko kaya nag-text agad ako kay Movi at sinabihan ko siya na itikom niya ang kanyang bibig at huwag sabihin kay William ang tungkol sa gagawin ko. Sana'y masurpresa ko si Dave bukas sa oras na pumunta ako sa kampo at hindi kabaliktaran na mangyari kapag may nakita akong hindi maganda sa paningin ko sa lugar na pupuntahan ko. Bago matulog, tiningnan ko muna ang backpack na dadalhin ko bukas. Nakahanda na ang mga damit at gamit ko dahil maaga akong aalis. Nakapag-book na rin ako ng Uber na maghahatid sa akin sa bus terminal kaya wala na akong ibang iisipin pa. Alas 5 ako bumaba sa lobby at sumakay sa naghihintay na Uber na maghahatid sa akin sa terminal. Gaya ng inaasahan ko, alas 6 umalis ang bus na sinakyan ko papuntang Quezon Province. Nag-research naman ako tungkol sa lugar na pupuntahan ko, kaya kahit paano ay may ideya ako kung saan bababa at titigil ang bus. Sa tingin ko, mahanap ko ang lugar kung saan nakadestino ang aking asawa. Bababa ko sa Pagbilao at mula sa bus stop, sasakay ako sa tricycle papunta sa kampo. Habang nasa biyahe, napapangiti ako sa tuwing iniisip ko maaaring maging reaksyon ni Dave sa oras na makita ako. Maaaring mapagalitan niya ako dahil hindi ko sinabi sa kanya na pupunta ako sa kampo. Pero lalakasan ko ang loob ko dahil gusto ko siyang surpresahin. Alas 2 ng hapon na makarating ako sa kampo kung saan nakadestino ngayon ang asawa ko. Pinagbuksan naman agad ako ng gwardiya na nasa security post at pinayagan ako mag-log in matapos tanungin kung ano ang sadya ko kaya nandito ako. Sinabi kong gusto ko makausap ang commanding officer nila para sa personal na dahilan. Tinanong nila kung sino ang hinahanap ko at nang sabihin kong si Captain Dave Mondragon. Nagkatinginan ng mga gwardya dahilan kung bakit nakaramdam ako ng kakaibang kaba na kanina ko papilit na nilalabanan. Kahit hindi nila sabihin, malinaw na nabasa ko sa palitan ng mga tinginan ng mga sundalong kaharap ko na nagtataka ang mga ito nang makita ako. Marami silang tanong at tiningnan din ang loob ng bag na dala ko. Magtatanong pa sana ulit ang isa pang kaharap ko nang may pumaradang motor malapit sa kinatatayuan ko at bumaba ang 2 taong hindi ko inaasahang makikita ko. Mabel! Malakas at tila hindi makapaniwala na sambit na lalaking palapit sa akin. Mabel, ikaw nga! Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni James. Yeah, right. Si Private James Perez nga na sarhento na pala ngayon kasama si Kuya John Camacho. James! Kuya John! Natutuwang bulalas ko nang makilala sila. Dala na rin marahil na excitement at saya na nararamdaman ko dahil muli ko silang nakita ay walang pagdadalawang isip na niyakap ko mga dati kong kaibigan. Namiss ko talaga silang dalawa at dahil pare-pareho kami nagulat at natuwa, niyakap din nila ako. Sir, kilala po ba ninyo si Mom? Tanong ng sundalong nasa front gate na nakausap ko. Oo, kaibigan namin siya. Sagot ni Kuya John habang nakaakbay sa balikat ko. Ano ba sadya mo dito at nandito ka, Mabel? Nakangiting tanong ni James sa akin. Kunot ang noon niya habang nakatingin sa akin na para bang hindi ako pwedeng maligaw dito at mukhang gaya ko hindi pa rin siya makapaniwala na makikita niya ako matapos ang ilang taon lumipas. Ang tanong, sino ang ipinunta ni Mabel dito sa kampo? Tanong din ni Kuya John habang nakaakbay ang kanyang braso sa aking balikat. Sir, hinahanap po niya si Captain Mondragon. Mabilis na sagot ng gwardiya na nagpa-login sa akin sa isang makapal na logbook kanina. Ano nangyayari dito? Matigas na tanong ng tinig na mabilis na nagpapatibok sa puso ko sa tuwing naririnig ko. Napatayo ako ng tuwid nang marinig ko ang dumadagundong at matigas na tanong ni Dave. Nakangiting bumaling ako sa kanya pero nawala din agad ito nang makita ko ang madilim at matigas na ekspresyon sa mukha ng asawa ko. Lagot, mukhang galit siya nang makita ko dito sa kampo. Sa tingin ko hindi niya nagustuhan na pumunta ako dito nang walang paalam sa kanya. Ramdam ko ang tensyon sa paligid. Ngayon ko lang nakita na ganito kaseryoso ang asawa ko habang nakatitig ang naniningkit ng mga mata sa akin at salubong ang mga kilay. Namalayan ko na lang na inalis ni Kuya John ang kanyang braso sa aking balikat. Tumayo ng tuwid ang mga sundalong nasa paligid namin habang para kaming kuting na nilapitan ng isang mabangis na nilalang. Phew! Matigas na turo ni Dave kay Kuya John sa tabi ko. Hindi ko inaasahan ang sunod na makikita ko nang basta nalang umigkas ang kamao niya at mabilis na sinikmuraan ang katabi ko. Napasigaw ako ng malakas. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakatingin sa katabi ko kaya nakita kong nakangiwi si Kuya John habang mahigpit na hawak ni Dave sa kwelyo tapos sinapak pa nito.
Walang kahit isa sa mga sundalong nakapaligid sa amin ay nagtangkang lumapit at umawat kay Dave. Nakatayo lamang sila at para bang mga tuod na napako sa kinatatayuan nila. Sino nagbigay sa iyo ng karapatan na hawakan ng asawa ko? Namumula sa galit sa Dave nang sigawan niya si Kuya John. Natigilan naman ang kaibigan ko at nagtatanong ang mga mata habang napatingin sa akin. Napangiwi ako na makita ko ang pagkagulat ng mga sundalong nakatingin sa akin, lalo na si James nang marinig ang tanong ni Dave. Kayo? Malakas na bulyaw at turo ni Dave sa mga sundalong nakapaligid sa amin. Wala akong makikitang kahit isa sa inyo na susubukang hawakan kahit ang dulo ng buhok ng asawa ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Ngayon ko lang siya nakitang magalit ng ganito. Ang soft side ni Dave ang nakikita ko kapag kasama ko siya. Hindi gaya ngayon na para siya nag-aapoy sa galit at gusto niyang lamunin ng buo ang mga taong nakapaligid sa amin. Lumapit ako sa aking asawa at lakas loob na tinanggal ang kanang kamay niyang mahigpit na dakot sa kwelyo ni Kuya John. Han, sorry, pero hindi ka dapat magalit sa kanila. Please, bitawan mo na si Kuya John, kawawa naman. Nasaktan mo na siya. Mahinang pakiusap ko kay Dave. Naawa ko kay Kuya John. Nakatikim siya ng kamao ng asawa ko dahil sa akin. Nahihiya ako sa mga taong nakapaligid sa amin lalo na sa dalawang kaibigan ko. Pero kinakabahan din ako humarap kay Dave dahil alam kong galit talaga siya ngayon. Hindi naging maganda ang resulta ng pagpunta ko dito sa kampo. Ang dapat sana isusurpresahin kong aking asawa ay nauwi sa gulo. Nasaktan tuloy si Kuya John na isa sa mga tao naging malapit sa akin noon dahil sa ginawa ko. Pasensya ka na kung nakita mo nakaakbay sa akin si Kuya John. Kaibigan ko silang dalawa ni James. Natutuwa lang siya na nagkita-kita kaming tatlo dito ngayon. Kinakabahan kong paliwanag habang mahigpit na hawak ang braso ng asawa ko. Tinapunan ng masamang tingin ni Dave si Kuya John. Binitawan niya ang kwelyo ng damit na suot nito at walang pakundangan na niyakap ako sa harap ng kanyang mga tauhan. Nakahinga ako ng maluwag dahil nakinig sa akin ng asawa ko at hindi na sinaktan o pinagalitan si Kuya John. Mag-uusap tayo sa loob. Mahinang bulong sa akin ni Dave bago lumuwag ang pagkakayakap ng mga braso sa akin at kinuha niya ang bag na dala ko. Nilapitan ko sina Kuya John at James na parehong nakatingin pa rin sa akin. Nahihiyang humingi ako ng paumanhin kay Kuya John. Kuya, pasensya ka na talaga sa nangyari. Nasaktan ka patuloy dahil sa akin. Huwag mo na isipin iyan. Ayos lang ako, Mabel. Sanay na kami sa ganito. Nakangiting sagot ni Kuya John na nginisian ni James. Magkwentuhan tayo minsan kapag may time ka na, Mabel. Pero dapat magpaalam ka muna kay sir. Mahinang sabi ni Kuya John na para bang nag-iingat na huwag marinig ng asawa ko. Gusto mo bang mabugbog na naman? Biro ni James na tinawanan ng katabi ko. Sige, magpapaalam ako kay Dave. Mabait naman ang asawa ko kaya siguradong papayagan niya ako. Confident kong sagot habang nakangiti. Lumingon ako nang maramdaman ko may brasong humapit sa bewang ko. Lumapit pala sa amin si Dave kaya biglang natahimik ang mga kaharap at kausap ko. Let's go, hon. Kailangan mo na magpahinga. Seryoso at formal ang ekspresyon na yaya sa akin ng asawa ko. Tumango ako at nagpaalam sa dalawang taong naging malapit sa akin noon, pero pinili kong huwag magkaroon ng kahit na anong komunikasyon sa kanila sa loob ng ilang taong lumipas. Dahil pakiramdam ko sa tuwing gagawin ko iyon ay makakaramdam ulit ako ng sakit na pilit kong kinalimutan. Ngayon ko napagtanto na marami pala akong isinakripisyo dahil sa naging break-up ko kay Jake. Alam ko naman na kahit saglit ko lang silang nakilala at naging kaibigan noon, naging totoo sila sa akin. Sige, Kuya John. Magkita ulit tayo mamaya. Nakangiting paalam ko at bumaling sa katabi niya. James, babawi ako sa inyo next time. Nakangiting sabi ko bago tumalikot at sumunod na sa asawa ko. Nakasimangot si Dave at mukhang hindi na naman niya nagustuhan ang narinig pero hindi na siya nagsalita pa nang tinapunan ko siya ng nagbabantang tingin. Hindi ko alam na seloso palang asawa ko. Nagalit agad si Dave at sinaktan pa si Kuya John. Hindi man lang siya nag-abala magtanong tungkol sa nakita niyang may kasama at kausap akong ibang lalaki. Kailangan ko maging maingat sa bawat kilos ko, lalo na kapag malapit at nasa paligid ko si Dave. Dahil ayoko mangyari ulit ang ganito kapag nagselos na naman ang asawa ko. Dave's person-over voice. Abala ko sa mga papeles na nasa ibabaw ng mesa sa harap ko at pinag-aaralan ang report na binabasa ko nang may narinig akong mahinang katok mula sa labas ng pintuan ng aking opisina. Come in. Bumukas ang pintuan at pumasok ang isa sa mga tauhan ko. Agad siyang sumaludo sa harap ko at sinabi kung bakit siya nandito. Sir, may babae po naghahanap sa inyo sa labas.
Magalang na sabi ni PFC Ramirez. Sino? Maikling tanong ko dahil wala naman ako inaasahang bisita. Wala din akong ibang appointment ngayong araw kaya hindi ko inaasahan na may biglang maghahanap sa akin maliban na lang kung importante ang sadya nito. Si Miss Altamirano po. Magalang na sagot agad ni PFC Ramirez. Sabi po niya, kilala mo daw po siya, sir, at personal ang sadya niya sa'yo. Nangunot ang aking noo at mabilis na napatayo sa aking upuan. Hindi ako sigurado kung tama ang hinala ko. Dahil ang apelyido ni Mabel noong dalaga pa siya ang narinig kong detalye ng taong naghahanap sa akin sa labas. Sa ilang buwan na nakadestino ko dito sa Quezon Province, wala pa akong nabasang kaparehong apelyido ng asawa ko sa master's list na ibinigay sa akin ng barangay official nang humingi ako sa kanila ng mga pangalan sa kanilang nasasakupan para sa verifikasyon sa area of responsibility ko.